Shinben Book 6, Chapter 111. Nagbago na ba ako? Ito nga ang tanong ni Maki sa asawa niya nang tawagan niya ito ilang oras bago ang laro nila laban sa Davao City Durians. Pagbabago ba saan Makmak? Tanong din naman ang sagot ni Christine sa kabilang linya. Sandali namang natahimik si Maki. Kasalukuyan nga siyang nasa mini garden sa likuran ng hotel na tinutuluyan nila. Inisip nga niya ang sinabi sa kanya ni na Carlo at Ricky na nagbago na raw siya. Sino ba may sabi sa iyo na nagbago ka na? Kasi ako, kung ako ang tatanungin, nagbago ka noong naging tayo. Anong taon ba iyon? May ngiting wika naman ni Christine sa kanyang asawa. Si Maki naman ay marahang huminga ng malalim. Sa basketball, wika ni Maki. At doon naman marahang tumingin sa malayo ang asawa niya. Kung sa basketball, sa tingin ko oo. Seryosong wika nga ni Christine. Iyan din ang sabi sa akin ni Carlo at ni Ricky, kaso iniisip ko kung ano ba ang nagbago sa akin. Ano ba ang nagbago sa akin? Tanong nga ni Maki na napatingin sa isang maliit na bulaklak na kakabukad pa lamang sa hindi kalayuan mula sa kanyang pwesto. Isipin mo lang ang mga tinuro mo kay Ricky. Iyon na yun. Kailangan mo ng bagong. Paano ko ba ipapaliwanag? Ganito na lang. Galingan mo sa paglalaro para may maikwento ka kay Kobe kapag marunong na siyang makinig. Ano ba ang gusto mo ikwento sa anak natin kapag tumigil ka na sa pagbabasketball? Marahang umihip ang malamig na hangin sa hardin at may maliliit na paru-paro ang biglang dumapo sa munting bulaklak na pinagmamasdan ni Maki. 14-4 nga ang score matapos ang highlight play ni Maki Romero kay Solis. May isa pa nga siyang free throw at makikita nga sa binata ang walang emosyon niyang imahe, pero sa loob-loob nito ay may nararamdamang tuwa si Maki. Dapat astig na papa sa loob ng court ang marinig ng anak ko. Isang malupit na basketballista. Sigaw nga ni Maki sa sarili at sa pagsambot niya sa bola mula sa referee ay agad din niyang pinakawalan iyon at walang kasabit-sabit na pumasok sa loob ng basket ang kanyang tira. Masyado ako natuwa sa nangyari kay Ricky at akala ko ay okay na ako, pero hindi pa pala. Sabi pa nga ni Maki sa sarili habang papaatras siyang lumalayo mula sa free throw area. Malakas na cheer nga mula sa mga Davao fans ang muli na namang kumawala at makikita nga sa mukha ni Solis ang kaseryosohan dahil sa sinabi sa kanya ni Maki Romero kanina. Hiningi nga niya kay Duterte ang bola at agad namang ipinasa nito ito sa kanya. Pagharap nga ni Solis ay agad niyang pinagmasdan si Romero. Nakagawa ka lang ng counting highlights, yumabang ka na. Sabi nga ni Solis at tikom na bibig naman ang tugon ni Romero rito. Bumigla nga ng layo si Solis at agad nga niyang inabantehan si Maki. Bumigla siya ng pagtalikod at sa pagkanan niya ay siya rin pag-spin move niya. Si Maki naman, bagamat nabigla ay kalmado lang niyang iginalaw ang kanyang isang paa. Ginamitan nga niya si Solis ng pasimpleng hawi at sa paglampas nito ay marahan siyang nahuli. Parte ito ng laro at porket hindi maganda ang gagawin niya ay hindi raw siya malulusutan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang kailangang rumisponde sa kalaban ay walang iba kundi ang kanyang kakampi. Sinalubong nga ni Magbuo si Solis na tila ba walang balak magpasa ng bola. Hinawakan nga ni Solis ang bola at sa pag-iwas niya sa sentro ng kalaban ay siya naman pagseryoso ng crowd. Si Mendez. Sinapol ng mga kamay nito ang bolang hawak ni Solis nang lampasan nito si Magbuo. Hinampas iyon ni Ricky at bumigla naman ang talon si Maki at sinalo ng palad nito ang bola. Nakita naman ni Edwards ang nangyari at sa pagtakbo ni Romero ay doon na nga niya hinabol ito. Si Maki naman ay napangiti sa isip dahil naabutan siya ng kanong kalaban. Pero ito nga ang gusto niya, ang subukan ng galing nito na palagi na niyang ginagawa noon. Bumigla si Romero ng paghinto at ganoon din si Edwards na napaseryoso sa datingan ngayon ni Romero. Pinatalbog nga nito ang bola. Humakbang pakaliwa si Maki at nang sumabay si Edwards ay bumigla siya ng sidestep na alam na rin naman ang defender niya na kanyang gagawin ito. Napacheer nga ang mga manonood at ang mga manlalaro ay nasa side na rin ng kalapan. Magaling dumepensa ang isang ito, sabi nga ni Maki sa isip at sa muli niyang pag-atras ay muli siyang umabante kaso. Sa pagkakataong ito ay isang biglaang pasa ang ginawa ni Romero at doon na nga sumulpot si Mendez na mabilis na hinarangan ni Duterte kaso biglang tumalon si Mendez. Ibinato nga niya ang bola sa ilalim ng basket at nasambot ito nang dumating na si Magbuo. Mabilis namang tumalon si Marlon kaso nang pakawalan niya ang bola ay sinupalpal siya ng isang player na gigil na ginawa iyon. Ang yayabang ninyo ah.
Bulalas nga ni Alvin Solis. At sa pagbulusok ng bola ay agad na nakuha ito ni Kian na agad na ibinato kay Solis na kumaripas na muli ng takbo pabalik sa side nila. Pagkasambot nga ni Solis sa bola ay agad siyang sumeryoso nang makita si Mendez. Si Romero naman ay nakay Edwards at dito na nga makikita ang pagngiti ni Solis dahil sa katapat daw niya siya babawi. Umabante siya at binangga ang depensa ni Mendez. Napatras agad si Mendez at sa pagkakataong iyon ay doon na nga bumigla ng talon si Solis. Isang malayong tres ang kanyang ginawa kaso sinupalpal siya nang lumitaw sa likuran niyang si Ibanez. Si Ricky naman ay kaagad na umabante at nilampasan si Solis. Sinalubong nga rin siya ni Duterte at dito na nga makikita ang pag-uunahan nila sa bola. Tumalon nga si Ricky at si Duterte naman ay napaseryoso sa ginawa nitong iyon. Bumigla nga rin siya ng talon at nagkabanggaan sila ni Mendez. Doon na nga napasilbato ang referee at makikita nga ang dalawang players na bumagsak sa tapat ng gumulong na bola. Napahinga ng malalim si Ricky. Bumangga nga sa braso niya ang siko ni Duterte at parang bumikil iyon. Napakuyom nga siya bigla at agad na lumayo sa nakadapang kalaban. Agad na napahaplo si Mendez sa kanyang kanang braso at napasuntok na lang siya sa hangin nang maitayo na siya ni Namaki. Ito ay para ibanat ang kanyang braso. Napatingin pa nga si Ricky kay Duterte na itinayo na rin ng mga kakampi nito. Aksidente lang siguro iyon. Sabi na nga lang ni Mendez sa sarili na isinuntok-suntok muli sa hangin ng kanyang kanang braso. Matibay ang Mendez na ito Sabi naman ni Kian na tinapik pa sa balikat si Solis. Makikita nga nire-review ng officials ang collision na iyon ni Mendez sa Duterte. Makikita nga rin ang pag-focus ni Mendez sa video sa screen na nasa itaas. Gusto niyang makita kung paano tumama sa braso niya ang matilos na siko ng kalaban. Mukhang hindi pansin sa anggulong iyon. Ilan ba ang camera rito sa venue? Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili. Mukhang iyon na nga lang daw ang view na maiipakita sa kanila. Magkaganoon man, kanila naman ang bola at natawagan si Duterte ng foul. Defense! 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 Bulalas nga ng Davao crowd nang masambot na ni Mendez ang bola. Sa pagbalik nga niya sa side nila ay agad na siyang sinalubong ng kanyang defender. Makikita nga kaagad si Maki na tinatalikuran si Solis. Agad nga niyang ipinasa rito ang bola at pagkasambot ni Maki isang quick turnaround jumper ang pinakawalan niya sa harapan ni Solis na hindi na siya sinabayan sa pagkakataong iyon. Kalma lang Alvin, huwag magpadala sa emotions. Sigaw pa nga ni Coach Danny at si Alvin Solis naman ay napahinga ng malalim. Tama si Coach, masyado ako nagiging gigil kaya nahutakan ako ng kalaban. Sabi nga niya sa isip at nang pagmasdan niya si Romero ay bumigla nga siya ng takbo. Bumangga nga si Romero sa screen ng kakampi niyang si Cruz at sa paglapit nili sa kanya ay bumigla naman siya ng takbo sa tabi ni Mendez sa kanan. Bumangga nga sa kanya si Mendez at pinasimplihan niya ito ng tulak. Mabilis namang kumawala si Duterte na makikita rin sa paglalaro ang kakalmahan. Sa pagdiretso nito ay bigla na lang niyang ipinasa kay Edwards ang bola. Sa pagsambot nito ay siya namang paghanda ni Ibanez. Tumalon agad si Edwards at si Carlo ay nahuli sa pag-block dito. Stay calm. The momentum was still on us. Sabi nga ni Edwards sa sarili at ang bola ay pumasok agad sa basket. Sa pagbalik naman ng bola sa kalapan ay napaseryoso na lang si Mendez ng depensahan kaagad siya ni Duterte. Sa pagdating nga niya sa side nila ay agad niyang umatake si Mendez. Bumangga agad si Duterte sa screen ni Magbuo at palayong tumalon si Ricky. Isang jump shot nga ang kanyang pinakawalan at nagmintis iyon na kinaseryoso ng kanyang mga kakampi. Nakuha naman ni Hermosa ang rebound at agad nitong binato ang bola kay Edwards na mabilis na iniwanan si Ibanez. Si Maki tuloy ang humabol dito at sa pagsambot ni Edwards sa bola ay hindi nga siya nagpatinag sa depensa nang humabol sa kanya. Tumalon siya at si Maki ay napakuyom na lang dahil pasimpleng sanggi ang ginawa sa kanya ng player na ito. Nahuli siya ng talon at kung tatalon pa raw siya ay baka ma-foul lang siya. Isang left-handed dunk ang ginawa ni Edwards at pagkalapag nito ay agad na inilabas ni Maki ang bola at ibinato ng mabilis kay Mendez na ikinaalarma ng mga kalaban. Pagkasambot nga ni Ricky ay agad din siyang tumalon at nagpakawala naman siya ng tres na muli na namang nagmintis na kinaseryoso na lang ng mga kakampi niya. Medyo hindi yata ayos ang kanang braso ko Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili na pasimpleng napatingin kay Kian Duterte na bigla na lang siyang dinikitan. Ang rebound naman ay nakuha ni Markili at nakapuntos din naman ito sa kabila ng mintis na iyon ni Mendez. Makikita naman nga ang marahang pagngiti ni Duterte at ngayon maghihintay raw uli siya ng pagkakataon na magawa uli iyon.
May naisip nga siyang isa pang pwedeng gawin at sa sunod na possession daw niya gagawin. Ngayon, pagkasambot nga niya mula sa inbound pass ni Cruz, ay agad niyang itinawid ito sa gitna. Sa pagharang sa kanya ni Mendez, ay bigla niya itong tinalikuran. Ang kaliwang kamay nga niya ang kanyang pinandribol at sa pagpihit niya pa kanan ay doon na nga niya muling ginamitan ng sikong panghawi ang kanyang defender. Sa paglampas niya ay siya ring pasimpleng pagbigla nito ng diin kay Ricky. Sira ulo pa lang isang ito Nasabi na nga lang ni Ricky sa isip na biglang lumayo kay Duterte dahil sa pagdiin ng siko nito sa kanyang lower right shoulder. Matangkad kasi ito at doon talaga tatama ang hawi nito. Ang paglayong iyon nga ni Mendez ang ginamit na pagkakataon ni Duterte at bumigla ito ng talon at isang mid-range jumper ang ginawa nito na ikinatcher nga ng malakas ng mga manonood na taga Davao. Pumasok nga ang bola sa basket at doon na nga rin naging 20-9 ang score ng laban. Sa pagsambot naman ni Mendez sa bola ay pasimple rin sa kanyang napatingin si Coach Isaiah. Pansin nga nito ang paghaplos ni Ricky sa braso nito at balikat sa kanang bahagi. Dalawang sunod na rin nga nagmintis ito at nang dumating na ito sa side nila ay biglang lumipat ang bola sa kanyang kaliwang palad. Isang kalmadong ngiti nga ang binigay niya kay Duterte at sa pag-abante niya ay bigla na lang itong humarang at nagbigay ng flop charge. Bumulagta si Duterte at ang crowd ng Davao ay napaseryoso sa nangyaring iyon dahil si Mendez ay isang mabilis sa pagkaliwa ang ginawa. Hindi nga ito bumangga rito at pagkatapos noon ay bigla rin niyang ibinato sa namosteng si Magbuo ang bola. Napangiti rin si Ricky sa namula ang mukha niyang defender. Nakakahiya ka, mahinang wika ni Ricky Mendez. At dito na nga napakuyom si Duterte. Iyan ba ang paraan mo para matalo ako sa matchup? Dagdag pa nga ni Mendez at makikita nga na nakapunto si Magbuo nang gumamit siya ng isang dream shake move kontra sa defender nito. Napakuyom naman bigla si Duterte at sa pagpunta nga ng bola rito ay siya na nga ang umatake sa basket. Makikita nga sa mga mata niya ang kaseryosohan at ang depensa ng maliit na si Mendez ay kanya raw titibagin gamit ang kanyang lakas. Magaling din naman ako, pero bakit hindi ako pinag-uusapan dito sa Mindanao? Puro lastimosa, solis. Hindi ba nila nakikita na mula sa mahinang player ay gumaling ako at nakasali ng Maharlika League? Bulalas nga ni Kian Mark sa sarili. Sa pagtalikod nga niya kay Mendez ay pinostihan niya ito at binangga ng kanyang katawan. Kasunod nga noon ay ang pagtalon niya paharap sa basket. Kaso, sinalubong siya ng mga palad ni Magbuo. Isang malinis na block nga ang mangyayari at napasigaw na lang si Solis kung bakit daw nito pinilit iyon. Sambit na nga lang ni Duterte ng isang turnover ang kanyang nagawa matapos ang ginawa niyang iyon.